Kaili po, minamahal ating beloved choir, youth choir, children's choir, finance choir. Dito po kayo sa may harapan, minamahal. At dadako na po tayo sa ating pag-aaral, pagkinig, na banal na salita ng ating pinangalapay. Wala pong upo dyan sa likod sa ating beloved choir. Dito po kayo sa may harapan, minamahal. Praise God. Kaya narito na po, akin na po ibinibigay buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Amen. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Lando. Maganda nga po na po, mamaya na mahal, tayo po panandali ang tumayo. At tayo po ay dumako muna sa isang panalangin bago natin mapakinggan ang mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Manalangin po tayo mga minamahal. Opo, dakilat papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po yung nagpupuri, nagpapasalamat minsan pa sa dakilang pribileyo na pinagkaloob muli sa amin. Binigyan mo muli kami ng pagkakataon na purihin ka, sambahin at paglingkuran. Sa araw na ito, salamat po malapang sa pagtanggap mo ng aming mapapuring awitin. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, Malapanginoon. At minsan pa, O Diyos, sa mapapakinggan po namin mga banal na salita, Malapanginoon, ianda mo pong aming puso, Malapanginoon. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mapagkukulang, sa lahat ng aming mapagkakasala. Dalangin po namin kayo po maglagay ng mga salita mo sa akin, bibig maging pagpapala sa bawat sa amin. Bigyan mo kami ng karunungan, bigyan mo kami ng pangunawa. Maunawaan po namin bawat salita mo, bawat talata na amin po mapapag-aralan, Malapanginoon, sumaamin po kay dakilan Diyos. Tulungan mo kaming hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng iyong mga banal na salita. Sumaamin po kay dakilan Diyos. Apin sinasaway ang lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Isang malakas na palakpak, mamaya na mahal. Purihin po ang ating dakilan Diyos, purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga beloved choir members, youth choir, dito kayo sa harapan para maunawaan niyo po ang salita ng Diyos. Habang inihanda po natin ang ating talata, mamaya na mahal, dito sa Acts chapter 24, verse 24 up to 27. Ako muna, mamaya na mahal, ay nagpapaabot ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila sa ating dakilan Diyos natin pinaglilingkuran, at nagpapaabot po akong dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor, at patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Sa lahat po ng mga minamahal natin mga manggagawa, sa ating mga beloved preachers, sa ating mga beloved choir members, beloved instrumentalists, sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ibayong dagat, mga kapatiran natin sa abroad, sa ating mga kapatiran sa lugar na ito, sa mga bisita, mga baguhan na narito ngayon, mga minamahal, magandang hapon po sa inyo. Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay sumigaw ng malakas. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Purihin pong ating dakilan Diyos. Basahin po natin ang talata. Maminamahal, Acts chapter 24, verse 24 up to 27. Dito po sa Gawa, Kapitulo 24, talatang 24 hanggang 27. Datapot na makaraan ng ilang mga araw, si Felix ay dumating na kasama ni Drusilla, na kanyang asawa, na isang Hudiya, at ipinatawag si Pablo. At siya'y pinakinggan tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. At samantalang siya nagsasalaysay tungkol sa katwiran at sa sariling pagpipigil at sa paghuhukom na darating, ay nangilabot si Felix at sumagot, "Ngayon humayo ka, at pagkakaroon ko ng kaukulang panahon ay patatawag kita." Kanyang inaasahan din naman na siya'y bibigyan ni Pablo ng salapi, kaya naman lalong madalas na ipinatawag siya at sa kanya'y nakikipag-usap. Datapot na maganap ang 2 taon, si Felix ay hinalinhan ni Porcio Festo, at sa pagkaibig ni Felix na siya'y balugdan ng mga Hudyo, ay pinabayaan sa mga tanikala si Pablo. Amen. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal ang ating paksa ay pamagatan po nating righteousness, temperance, and judgment. Righteousness, temperance, and judgment. Maminamahal, ito po yung
pinakamahalagang sangkap patungkol po sa kaligtasan sa ating mga mananampalataya. Sinabi rito, righteousness, temperance, and judgment. Dito po sa mga nabasa po natin, maminamahal, makita niyo po ang katangian, maminamahal, ng isang tunay na mananampalataya na ready to rapture. Ready for rapture, maminamahal, handa ng makasama sa rapture, maminamahal, handa na makapiling ang mahal na Panginoon. Makita nyo, maminamahal, ang ugali ni Apostol Pablo. Dito po makita po natin, maminamahal, yung kanyang pagiging committed, serious, and very dedicated sa pag-aalay ng buhay para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po, maminamahal, ay nililitis siya sabi rito, nililitis siya rito, maminamahal, ni Felix. At imbis na, maminamahal, na ipagtanggol niya ang kanyang sarili sa korte, maminamahal, siya ay nasa korte. Pag hindi niya napatunayan na walang kasalanan, maminamahal, sa Apostol Pablo, pag hindi niya napatunayan na wala siyang kasalanan, pwede na siyang pugutan ng ulo. Pero makita niyo, maminamahal, dito po sa mga talata, imbis na ipagtanggol ni Pablo, maminamahal, ang kanyang sarili para hindi siya mapugutan ng ulo, para siya mapawalang sala, dahil siya isang magaling na abogado. Si Apostol Pablo, maminamahal, hindi lang siya magaling na abogado, siya po ay senador, member ng Sanhedrin. Ibig sabihin, kabisado niya ang kautusan, kabisado niya ang batas. Pwede niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, maminamahal, sa harap ng korte, pero mapansin niyo, mga minamahal, na imbis na ipagtanggol niya ang kanyang sarili sa harapan ng korte na si Felix, mga minamahal, ang kanyang ipinahayag ay patungkol sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang patungkol sa pananampalataya kay Kristo, maminamahal, para ang tao'y maligtas. Sabi rito, maminamahal, ipinahayag niya ang tungkol sa katwiran, sabi ng 25, at samantalang siya'y nagsasaysay tungkol sa katwiran at sa sariling pagpipigil at sa paghuhukom na darating, ay nangilabot si Felix at sumagot, ngayon humayo ka at pagkakaroon ko ng kaulang panahon ay ipapatawag uli kita. Ibig sabihin, maminamahal, hinihipo na sana ng Diyos. Ito si Felix, lumalambot na yung kanyang puso. Nangingilabot siya habang ipinapahayag niya, maminamahal, ang banal na salita ng Diyos. Ibig sabihin, malapit na makumbinsi itong gobernador na si Felix. Pero sabi nga ng 26, sabi rito, na kanyang inaasahan, di naman nabibigyan siya ng salapi, kaya naman lalong madalas na ipinapatawag siya at sa kanya'y nakikipag-usap. Ngunit dahil sa gusto ni Felix, maminamahal, na abutan siya ng pera ni Apostol Pablo bago niya pawalang sala, hindi nangyari, maminamahal, sapagkat hindi siya binigyan ng pera ni Apostol Pablo, sapagkat ang gusto ni Apostol Pablo ay iligtas ang kanyang kaluluwa. Kaya nangyari, maminamahal, sabi po ng talatang 27, dapat nang maganap ang 2 taon, si Felix ay pinalitan ni Porcio Festo. At sa pagkaibig na siya'y kalugdan ng mga Hudyo, ay pinabayaan niya sa tanikala si Pablo. Pinalitan tuloy, maminamahal, si Felix ng isang hukom na tinatawag na Porcio Festo, kaya nga hindi natapos ang kanyang paglilitis. Kaya nahatulan po ng kamatayan si Apostol Pablo. Pero makikita niyo po rito, maminamahal, imbis na iligtas ni Apostol Pablo ang kanyang sarili, ipagtanggol niya bilang abogado, maminamahal, na siya walang kasalanan sapagkat wala naman talaga siyang kasalanan. Mga minamahal, ang ipinahayag niya sa gitna ng korte ay patungkol po, maminamahal, sa righteousness, temperance, and judgment. Yung patungkol po sa kahalagahan, maminamahal,
ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Makamtan niya ang righteousness. Matanggap niya, maminamahal, ang tinatawag na temperance. Ang pagpipigil, maminamahal. Concerning righteousness, concerning temperance, and about judgments. Yun ang isinaysay niya, maminamahal. Kaya nga, ang mga mananampalataya na ready to rapture, ready for the rapture, maminamahal, yung mga Kristiyanong hindi na binibigyan ng pansin ng kalang sarili, kundi ang iniisip nila yung kapakanan ng iba, yung kaligtasan ng iba. Kaya nga mayroong preacher, maminamal naging inspirasyon niya, si Apostol Pablo, maminamal sa pangangaral. Wala siyang ibang ginawa kundi mangaral ng salita ng Diyos hanggang sa kanyang pagsakay sa barko, maminamahal, naglilibot siya doon sa barko. Ipinapatotoo niya ang tungkol sa ating mahal na Panginoon Kristo. Pinapahayag niya ang mga banal na salita ng Diyos. Lahat ng kanyang mga minamahal, lahat ng mga kanyang nakumbinsi, lahat ng mga naniwala ka sa kanya, karakadaka, binabautismuhan niya doon sa loob ng barko. Dumating maminama yung isang trahedya habang siya po yung nangangaral, biglang lumakas po yung hangin. Nagkaroon po maminamal ng malakas na alon. At mga minamal, yung kanilang barko ay lumubog. Mayroon siyang pinangangaralan doon, maminamal na ayaw maniwala. Talagang sa dami ng kanyang mga pinangaralan, mayroon po doon na ayaw maniwala. At nung sila po yung nandun na maminamahal sa dagat, sapagkat tumaob yung kanilang barko, nakita niya yung tao maminamahal na hindi naniniwala sa kanya. Yung pinagmumura siya, inuusig siya, sabi, hindi totoo yan. Huwag kang maniwala sa Biblia, gawa lang ng tao yan. Nakita niya yung taong yun na hindi naniniwala, maminamahal na nandun din sa dagat at talagang sisingap-singap sapagkat wala siyang nakuhang life jacket. Pero yung mga tao doon, maminamahal, halos lahat ng mga tao doon nakasuot ng life jacket, talagang safety na nakaligtas sila, nasagip sila. Pero ito po yung bugog tangi. Yung taong yun na hindi naniwala sa kanya, maminamahal, ito yung bugog tanging hindi nakakuha ng life jacket. Kaya nga, ito po yung talagang mapapahamak sapagkat nasa gitna sila ng malalim na dagat. At nung sa huling pagkakataon, maminamahal, binahagian niya pa rin yung taong yun. Sabi niya, maniwala ka kay Kristo. Siya lamang ang may kapangyarihang magligtas sa iyo. Kahit gaano ka kasama, patatawarin ka niya, ililigtas ka niya. Pero sabi po nung tao, maminamahal, kahit anong sabihin mo, mamatay na ako ngayon, hindi pa rin ako maniniwala sa sinasabi mo. Ang ginawa, maminamahal ng preacher, hinubad niya ang kanyang life jacket at isunuot niya doon sa taong hindi naniniwala. Sabi niya, isuot mo to. Kung hindi ka man naniniwala kay Kristo na pwedeng magligtas sa iyo, isuot mo tong life jacket na ito. Para hindi ka man iligtas ni Kristo, maililigtas ka ng life jacket na to. Pinasuot niya, huwag mo kong alalahanin. Sabi nung tao, maminamahal, paano ka? Wala kang life jacket, ikaw naman ang mamamatay. Huwag kang mag-alala, mamatay man ako, handa akong umarap kay Kristo sapagkat pagpikit ko dito ay siyang pagdilat ko sa piling ng Diyos. Ikaw, pag hindi mo tinanggap si Kristo, doon ka sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Ang madaling salita, maminamahal, kinuha ng lalaki yung kanyang yung life jacket na ibinibigay ng preacher. Nalunod po yung preacher na matay. Pero yung hindi naniniwala na yun, maminamahal, ay naligtas at nakarating maminamahal doon sa pangpang hanggang maminamahal, siya po'y nakauwi sa kanila. Alam niyo yung taong yan, maminamahal, nung naalala niya yung taong sumagip sa kanya, nagpairam sa kanya ng life jacket, doon niya naalala, maminamahal, na kinakailangan niyang sumampalataya sa mahal na Panginoon Kristo. At simula noon, isinuko niya ang kanyang buhay sa mahal na Panginoon at siya naging isang magaling na mangaral, napakaraming kaluluwang nailapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan yung taong hindi naniniwala, yan ang taong minumura siya. Yun yung tao maminamahal na kailanman, sabi niya, kahit mamatay ako ngayon, hindi ako tatanggap, hindi ako maniniwala. Pero nung ibinigay ng taong ito, ng preacher, ang kanyang buhay para sa kanya, doon niya na-realize na totoo pala maminamahal ang pananampalataya kay Kristo. Magkakaroon ka ng tunay na pag-ibig, magkakaroon ka ng pagpipigil, magkakaroon ka ng righteousness. Amen.
Kaya ganun tayo mga minamahal. Kaya dito po ipinayag ni Apostol Pablo na ang kaligtasan, sabi ng Biblia, mga minamahal, hindi po sa pamagitan ng mabuting gawa. Hindi sa pamagitan ng mga minamahal ng ating reliyon, kundi sabi ng Biblia, ipinaliwanag ni Apostol Pablo, mga minamahal kay Felix, concerning righteousness, sabi, God's way of making man righteous through faith in Jesus Christ. Sabi na Roma 3:21 hanggang 22, ang pananampalataya, mga minamahal, ang katwiran, mga minamahal, ay matatanggap ng tao sa pamagitan ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, hindi sa pamagitan ng kabutihan ng tao. Ito'y sa pananampalataya sa mahal na Panginoong Jesucristo. Basahin po natin Roma 3:21 hanggang 22, kindly. Dito po sa Roma chapter 3 verse 21 up to 22. Datapot ngayon, bukod sa kautusan, ay pinahayag ang isang katwiran ng Diyos na sinasaksiyan ng kautusan at ng mga propeta. Sa mga bagay ang katwiran ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng nagsisampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Amen. 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 Ang sabi sa makatid bagay, ang katwiran ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga nagsampalataya. Ipinahayag ni Apostol Pablo, maminamahal, na ang katwiran, hindi yan dahil sa kabutihan natin, hindi yan sa likas na kabutihan ng tao, hindi yan sa reliyon. Hindi yan matatanggap sa pamagitan ng mabubuting gawa. Sabi, God's way of making man righteous through faith in Jesus Christ. Diyan pala makamtan ang katwiran. Yun ang ipinayag niya, maminamal sa korte. Hindi niya ipinagtanggulan sarili niya, kundi ipinakilala niya paano ang tao maminamal magiging righteous. Paano ang tao maminamal maliligtas. Sabi ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Sinabi ng Proverbs 11 verse 4, maminamahal, ang kayamanan ay walang kabuluhan sa panahon ng kaparusahan, kundi ang katwiran. Sa panahon na minamahal ng panganib, sa panahon ng kalamidad, panahon ng malakas na lindol, sa panahon ng mga trahedya, hindi makatulong maminamahal ang iyong pera, hindi makatulong ang iyong abilidad, kundi sabi ng Biblia, sabi ng Proverbs 11:4, ang makatulong sa iyo ay ang iyong katwiran. At ang katwiran tinutukoy dito, maminamahal, yung iyong pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Ang sabi rito, justified by grace through the redemption in Christ. Sabi ng Roma 3:24, tayo'y aariing ganap sa pamagitan ng katubusan na ginawa ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. At ang sabi ng verse 25, for Christ has been set forth as a propitiation by His blood. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sabi ng Romans 3:25, sabi rito, na siyang inilagay ng Diyos na maging pagpalubag loob sa pamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapainuhod ng Diyos. Kapag tayo po'y sumampalataya sa sakripisyo ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na dugo, sabi, maminamahal, hindi napapansinin ng Diyos ang ating mga nagawang kasalanan sa mga nagdaang panahon dahil sa pagpapainuhod ng Diyos. Amen. Ang sabi rito, demonstrating God's own righteousness as being both just and justifier. Sabi ng talata, maminamahal, na ipinayag ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po'y aariing ganap sa pamagitan lamang ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng 26, Romans 3:26, sa pagpapakilala ay aking sinabi ang kanyang katwiran sa panahong kasalukuyan upang siya'y maging ganap na taga-aring ganap na may pananampalataya kay Kristo. Lahat ng mga sumasampalataya sa mahal na Panginoong Jesucristo ay aariing ganap, ipinayag niya, maminamahal, kay Felix. At sa lahat ng mga korteng, sa lahat ng mga nandun sa korte, maminamahal.
Dilitisin na lang siya, mamamatay na lang siya, pwede niyang ipagtanggol ang sarili niya, pero hindi niya sinabi ang kanyang katwiran. Ang sinabi niya ay ang pananampalataya kay Kristo. Ipinahayag niya ang katwiran patungkol kay Kristo na ang sino mang tatanggap kahit gaano pa ay yung nagawang kasalanan. Sabi ng Biblia, ikaw ay aaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Si Felix, maminamahal, sabi ng Biblia, Paul spoke righteousness to Felix and Drusilla because they disregard of God's law on marriage. Itong si Felix, maminamahal, ay hiwalay sa asawa.